Ng dalangin at pagsamo ng ngalan mo, di ako Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya lumapit siya sa mga pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino bang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sabihin siya roon, sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makita sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po yun, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon. Sa isang panginitain, nakita ka niyang pumasok
sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan na ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli ka makakita at mapuspos na Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila makaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig agad siya at nagpabinyag. Kumain siya at nauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po tayong lahat. Ang sinumang kumain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo,
Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, pinagpala ka ng Diyos. Naniniwala po ba kayong pinagpala kayo ng Diyos? Amen? Ayan po, mamaya po sa ating pagninilay, tutuklasin natin paano ba talaga tayo pinagpapala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Gusto ko po magsimula sa isang tanong. Sino po sa atin ang nais maging healthy? Nais niyo pong maging malusog. Amen? Pakitingnan yung katabi, mukha po bang malusog? Hindi ho ba, kapag ninanais nating maging malusog, maging healthy yung ating pangangatawan, ang gagawin natin, kakain tayo ng tama. Iiwas sa mga pagkaing hindi makakabuti sa ating mga katawan. Tama naman ho ba? Tama naman. Kaya yung ating mga kinakain, napakahalaga para sa ating pangangatawan. Kung talagang ninanais nating maging malusog, kakain tayo ng mga masustansyang pagkain at iiwas tayo sa mga pagkaing alam nating hindi makakabuti sa ating pangangatawan. Ano po ba yung mga pagkaing hindi mabubuti sa ating mga katawan? Lechon, konti lang, hindi sa sobra. Mga matatabang pagkain, mga inumin din. May mga inumin na kapag nasobrahan tayo, ay hindi rin makakatulong para maging maganda yung ating kalusugan. Kaya ano pong patuloy na paanyaya? Kung gusto nating mabuhay ng matagal at mabuhay ng hindi nag-iinda ng maraming karamdaman, magsusumikap tayo na kumain ng tama at umiwas sa hindi magagandang pagkain. At nawa, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating kagustuhan na maging malusog yung ating pangangatawan, wag lamang tayo maiwan sa ating kalusugan na pangkatawan. Dahil tayo bilang mga tao, meron din tayong kaluluwa. Hindi lamang tayo katawan, tayo rin ay may kaluluwa. Kaya ano pong imbitasyon? Kung gusto nating maging healthy yung ating pangangatawan, naisin din natin na maging healthy yung ating kaluluwa. At sa papaanong paraan, natin magagawang healthy yung ating mga kaluluwa sa pamamagitan din ng pagkain ng tama. Ano po ba yung sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo? Hindi maintindihan ng mga Hudyo kung ano ba yung tinutukoy ni Jesus na kanyang laman, na kanyang katawan, na dapat nilang kainin para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon naiintindihan na natin
na dahil sa Eucharistia, sa pamamagitan ng Eucharistia, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na kumain ng tama para sa ating kaluluwa. Kainin ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang tinapay ng buhay. Kaya ito po yung unang paanyaya sa atin. Patuloy nating tanggapin yung ating Panginoon sa Eucharistia. Kung hindi araw-araw, kung hindi tuwing Biyernes, kahit tuwing Linggo, humarap tayo sa Panginoon at tanggapin yung kanyang katawan para mabigyan tayo ng lakas habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Mahalagang tinatanggap siya at hindi lang sapat na tanggapin siya. Sa bawat pagtanggap nawa sa Kanya, umiiwas na rin tayo sa mga bagay na hindi makakabuti sa ating mga kaluluwa. At ano po ba yung mga bagay na hindi makakabuti sa ating mga kaluluwa? Yung ating mga kasalanan. Yung mga paborito nating pagkakasala. Yung pagkakamali at mga maling desisyon sa ating mga buhay. Unti-unti na po nating bitawan iyon para yung ating mga kaluluwa manatiling malusog at manatiling patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ang unang paanyaya, tanggapin ang Panginoon at bitawan ang hindi mabuti sa ating mga kaluluwa. At sasabihin natin siguro, mahirap po iyon. Mahirap na unti-unting bitawan yung mga nakasanayan na sa ating mga buhay. Tama naman po iyon. Totoong mahirap. Pero ang imbitasyon po, magsumikap araw-araw hanggang sa tuluyan na nating mabitawan ang mga bagay na nakakasama sa atin. Meron po akong kaibigan, isang araw po, nagdesisyon siya, hindi na siya kakain kailanman ng anumang karne. Hindi na siya kakain ng burger, ng pizza, ng pork chop, ng lechon. Kaya niyo po ba iyon? Gusto niya nang mamuhay ng malusog, gulay, prutas at ano pa mang hindi karne ang kanyang kakainin. Sabi niya nung una, ang hirap daw po. Bakit po mahirap? Kasi kaming nakakasama niya, puro ganoon ang kinakain. Pero nung kalaunan, matapos siguro ang isang taon, ilang taon, sabi niya, hindi na siya natatakam sa karne. Hindi na siya nagkikrave, hindi na siya naghahanap at makakita, makaamoy man lang, parang ayaw niya na daw yung mga karne. Ganon din po sa buhay natin, espiritualidad. Sa ating buhay pananampalataya. Marahil sa una, mahirap talagang bitawan at iwasan yung mga nakasanayan nating tinatanggap na mali sa ating mga buhay. Pero kapag unti-unti nating pinagsumikapan na mamuhay ng mabuti at tama, kalaunan, pagdating ng panahon, alam na natin, alam na rin ang buhay natin na ayaw ko niyan, hindi dapat iyan. Dapat manatili ako sa nais kong kabutihan para sa aking buhay. At yun po yung unang imbitasyon sa atin. Patuloy na tanggapin ang ating Panginoon sa Eucharistia at patuloy na magsumikap na maging tapat sa Kanya para maiwasan at tuluyang mabitawan yung mga bagay na mali sa atin. Kung gusto nating maging malusog yung ating buhay, espiritualidad, buhay pananampalataya, kakain tayo ng tama. Ang ating Panginoon sa Eucharistia. Meron pa pong isang paraan para matulungan tayo na maging malusog yung buhay pananampalataya natin. Ano po iyon? Kailangan po nating sumama sa mga tamang tao. Sabi po ng isang pari sa amin kung minsan, kung gusto raw nating maglakbay ng mabilis, maglakad tayong mag-isa. Kung gusto nating maglakbay na malayo yung mapupuntahan natin, maglakbay tayo ng may kasama. At kung gusto natin na sa ating paglalakbay, marating natin yung patutunguhan natin, maglakad tayo, maglakbay tayo, kasama ang mga tamang tao. Pakitingnan nga po yung mga katabi.
Mukha po bang tamang tao? O mukhang taong may tama? Hindi naman po. Ito po yung mahalagang tingnan natin sa ating mga buhay. Tingnan natin yung ating mga nakakasama. Saan ba tayo dinadala ng ating mga kasama, ng ating mga kaibigan, ng ating mga kabarkada? Dinadala ba tayo sa tama? O tayo ay iniimpluwensyahan na mapunta sa kamalian? Halimbawa po, sinabi natin, simula ngayon, ako ay mamumuhay na ng healthy. Pero yung mga sinasamahan mo nga, mahilig sa mga eat all you can, mahilig sa samgyupsal, mahilig kumain ng kumain at uminom ng uminom, hindi ho ba mahihirapan talaga tayo na ma-achieve yung ating goal na maging healthy? At ganon din po sa buhay natin pananampalataya. Kung nais nating maging maayos yung ating mga buhay at marating yung buhay na walang hanggan, kailangan nating tingnan yung ating mga kasama. At nawa yung ating mga kasama, maidala talaga tayo patungo sa ating Panginoon. At sinasabi rin naman ng ating Panginoon, naririto siya, handa tayong samahan. Siya yung tamang tao na dapat hinahayaan nating sumama sa ating mga buhay upang marating natin yung ating patutunguhan at magawa natin yung ating misyon dito sa buhay na ito. Kung babalikan po natin yung unang pagbasa, meron pong karakter na ang pangalan ay Saulo. Eventually, siya ay naging si San Pablo. Bago siya maging si San Pablo, siya ay umuusig sa mga unang Kristiyano, nagpapahirap, pumapatay. At nung makatagpo niya yung ating Panginoon, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Nung makatagpo niya si Jesus, siya ay nabago. Sumama siya sa mga alagad ng ating Panginoon at unti-unti siyang binago noon. At matapos ang kanyang pakikitagpo at pagsama sa ating Panginoon at sa mga alagad ng ating Panginoon, siya ay naging misyonero ng mabuting balita. Naabot niya at nakapagbuo siya ng maraming Kristiyanong komunidad dahil hinayaan niyang samahan, baguhin siya ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, nawa sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay na ito, patuloy nating hayaan na yung Panginoon samahan tayo sa araw-araw para maging tunay tayong mga alagad niya, tunay na maging mga anak ng Diyos, nagdadala rin sa iba patungo sa kaligtasan. Kaya, imbis rin na maghanap lamang tayo ng mga tamang taong sasamahan natin, nawa yung bawat isa sa atin, sa patuloy na pagsama sa ating Panginoon, maging tamang tao rin tayo na nagdadala ng presensya ng Panginoon sa ating mga kapwa, sa ating mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, nawa yung patuloy nating pagdedebosyon, pakikiisa sa misa, maranasan natin yung presensya ng Panginoon na nais maghari sa ating mga buhay. At ito nawa yung maibahagi natin sa iba. Nung nakaraang January 9 po, nung fiesta ng Nazareno, pagkaalis ng Nazareno sa Quirino Grandstand, may ilang deboto po na bumalik na sa kanilang parokya. Nakwenta po nung isang pari dito sa ating lungsod. Sabi niya, nung nakita niya daw sa kanyang parokya, yung ilang deboto na galing ng Quirino Grandstand, ang tanong daw nung pari, nasaan na ang Nazareno? Nasaan na ang Nazareno? Sabi daw nung deboto, Father, yung Nazareno po ay nandito na. Yung Nazareno po ay nandito na. Mga minamahal kong mga kapatid, yung Nazarenong nakikita natin dito, yung Nazarenong nasa Eucharistia at hinahayaan na hawakan natin, nawa tunay na pumasok sa ating mga buhay at makapagdala ng pagbabago at maranasan nawa ng iba yung dinadalang presensya ng Panginoon
dito sa ating mundo sa pamamagitan ng ating mga buhay. Nawa maging maliwanag sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy na dumadating sa atin ang Nazareno. Kahit na umaalis at lumalabas tayo ng simbahan, nananahan siya sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, siya yung maipamahagi natin sa bawat isa. Kaya, uulitin ko po, mga minamahal kong mga kapatid, kung nais natin ng malusog na pangangatawan, malusog na kaluluwa at buhay pananampalataya na nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kailangan natin ng dalawang bagay na ito. Tamang pagkain, ang Eukaristiya. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Tamang kasama, ang ating Panginoon na nais tayong samahan ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Bilang isang pamamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggang na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eukaristiya. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po'y magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, lalo na sa araw na ito, kung nais nating mapuntahan ang ating patutunguhan sa piling ng Diyos sa kalangitan, patuloy tayong kakain ng tamang pagkain, ang Eucharistia, si Jesus ang tinapay ng buhay, at patuloy tayong sasama sa tamang tao, walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, na siyang magdadala at magbibigay sa atin ng direksyon patungo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag,
na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.